Magandang gabi! Bago magmadaling araw, nais naman tayo magbablog ngayon. Medyo asiwa lang ako kasi yung binlog ko kanina ay hindi ba lang lumusot. Sapagkat ko may diferensya ata, inaatake ata ako. Hindi man lang lumabas sa YouTube. Ito ngayon ang pag-usapan natin ngayon. Kung may lalabas pa ito sa ngayon. Meron tayong bagong vlog. So, ang bagong vlog natin po ngayon ay si Lorin Ligarda naman at si Leandro Libesti ang tinitira. Ito po, resulta ito ng tinatawag na yung pag-expose ni Leandro Ligarda Libeste tungkol kay Ralph Recto na kasama siya, kasabwat siya ng kontraktor na si Edwin Gardiola at resulta rin ito ng nabisto ni Leandro Ligarda Libeste na si Rapi Recto ay babaero, no, sa Rockwell pa siya nangunguha ng babae. Tapos kasabay dalawa ang kaso binabanat laban kay Lorin Ligarda at saka kay sa anak niya na si Leandro Ligarda Libeste. Ang kay Leandro Ligarda Libeste ay pinapalabas nila na yung batang Leandro Ligarda Libeste ang financier o nagbabayad sa mga babae na ibibigay kay Ralph Recto. Babaero yung gagong ito. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nahuli ni Vilma Santos. Ohio gozaimasu. Kay Mary Jean. At saka kay Mariano Gakayan. Bilis kaso ng Grabe, no? Bilis kaso. Tapos, ang kwento naman dito sa kay Ralph Recto, babaero, sinusupply na babae nila ni dating Congressman Jing Paras at si Congressman Jing Paras may talent manager siya na kausap yung naghahanap ng mga babaeng artistahin at ibibigay papipilian kay Ralph Recto. Pagkatapos, si Jing Paras ang nakipag-usap doon at tapos isinama pa si Leandro Ligarda Libeste na siya nagbibigay ng pera sa mga babae. Yun ang nilalabas nila. Ngayon, ibibigay kay Ralph Recto at doon sa mga babae sa Rockwell sa Makati. Grabe lang mga kwento na ngayon. Ang tinitira ngayon si mag-inang Libeste, Ligarda, tsaka si Loren. Tapos, kakasuhan naman ang Ombudsman Rimulya ng plunder, si Ligarda at saka si anak niya si Leandro Libeste. Tungkol ko na ito sa solar power na prangkisa. Ina muna tayo. Halata nyo na ba ang inyong gobyerno ngayon? Ito po ay indikasyon na panic sila. Kung sino-sino na lang ititirahin. Kaya magandang gabi, Ronald Bual. Bostoto, bye. Diha, watching you from Agusan del Norte, Kabadbaran. So, maayong gabi sa Kabadbaran. Ha? So, maayong gabi sa mga taga Buena Vista. Na-miss ko na si Alan Masindo Sanoria, saka si Grace Sanoria. Namimiss ko na si Julie Abakahin. Si Julie mga Paler family kay Leo Hirona Paler. Leo Paler Hirona. Si Adam Jonah. Alaikum assalam. From London. Awilaran. Tatakbo ako ng pagka-senador. Alang-alang po sa BARM. Kasi I have an idea na matulungan ko mag-successful ang BARM. At I have an idea kung paano ko matulungan si Moker Iqbal, no? Si Murad para mapaganda palalo ang buhay ng mga taga-BARM.
The last time pumunta ako dyan sa 105th Brigade, ay nagpahangin-hangin ako doon. At bago ako pumunta rito sa Manila, nakipagkita po sa akin mga taga Balut Island sa Sarangani ng mga MILF. At may usap-usapan kami. Ano, kaya syukran sa inyong lahat, mga kamag-aral ko diyan sa MSU nung diyan ako nag-aral noon, no. Gumraduate ako diyan 1988 sa Mindanao State University, Marawi. Marami kami na makagraduate diyan, mga peers ko diyan, may mga Maranao, mga Tausug, Maguindanao. Hindi ko na nga nakita sila ngayon. May mga Cebuano, may Ilonggo. Kumpleto kami diyan. Tapos ang mga roommate ko sa room 22 San Supernew Boys Dormitory na 5 Maranao mga roommate ko. Para kami magkakapatid. 4 na taon kami nasama sa dormitory. Tapos kung pag summer time wala akong sahod bilang scholar. So may bigas lang at saka ang ulam namin ay sada, tawag diyan sa Maranao, ay palapa. Alam na mga Maranao yan kung anong palapa. So anyway, ito ngayon pag-usapan natin. Kawawa ng bayan naman natin ngayon. Napakulong na nila si Jinggoy Estrada. Tapos si Bong Revilla, sinabi ko na makakalaya. At tumama naman ako. Magaling ang utak ko na mag-analyze sa mga kaso. Kaya Bong Revilla, congrats for your newfound freedom. Pare, huwag ka magalit sa akin kung kinikriticize kita. Kung paring buo ko kasi yan eh. So anyway, nakulong si Jinggoy. Pero lalaya dito si Jinggoy kasi nakita ko ang kaso sa kanya mahina eh. Tapos si Marcoleta, lalong mahina ang kaso, walang kaso laban kay Marcoleta. Iniimbento lang po ni Boying Rimulya mga kaso. Akala ko ang isusunod nila si Peter Cayetano. Tingnan natin, pero mukhang wala pa. Para inuna pa si Loren Ligarda at saka yung anak niya na si Libaste. Yan po ay may koneksyon yan lahat sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi naghahanap sila ng sitwasyon na pirsahin nila ang mga minority sa ngayon na bumuto laban kay Sara. Sa ngayon, hindi nila pwede pirsa. Kaya ang ginagamit ngayon na attack dog ni BBM ay si Rimulya at saka si Matibag. Ngayon, ang target naman po ni Matibag ay makasuhan ng sex trafficking na non-bailable case. Si Alejandro Ligarda Leveste, na pinapalabas niya na ito ay pinafinancier ng bibigyan ng pera, nagbabayad sa mga babae na iririgalo sa mga kung sinong government official. At ang nagpapalakad dyan, ang kasama daw niya dyan ay si Jing Paras. Kaya siguro tawagan ko si Jing Paras kung gising pa siya ngayon. Tawagan ko siya. O di kaya bukas ko na lang tawagan kaya. Si Jing Paras. Kaibigan ko kasi si kamag-anak ko si Jing Paras eh. Pareho kaming Bisayan eh. Pwede ba ko mag-interview sa iyo? Against you and Libeste. Ayan, nag-message ako sa kanya. So anyway, pagpatuloy po natin. Kumbaga dito nyo na nakikita na talagang all out na pala talaga si BBM.
ang target po nila, Bibi Authority, magandang umaga. Mag-umaga na ba? So, wala pa. Magandang gabi pa lang. So, DeAndre, hi. So, mine. At saka sino pa? Okay, nais ko lang muna ikwento kay, sa mga nakikinig sa akin ng mga Maranao, Maguindanao, at sa mga BIAF na mga fighters, at saka yung, lalo ng MILF, saka MNLF. Noong panahon na si Ombrakato ay buhay pa, may dalawa siyang mga tauhan niya na nahuli at nakulong, at ako po, Adam Joma, ako yung abogado. So naipalaya ko kagad. Yan yung sa MOA AD na controversy dati. So, meron pang isang MNL commander naman, palaya ko na panalo kong kaso. So, yan ang tulong ko sa Morolan. Okay? So, ngayon, ito naman, pag-usapan natin ito si Loren at saka pakinggan natin si Matibag. Si Matibag kasi ginagamit naman laban kay Leandro Libeste. At saka nadamay din dito si Jing Paras na dating congressman ng Negros Oriental. Kamag-anak, Jing Paras, paano ba to? Ito. Pakinggan natin yung kwento ng pinakasinungaling na NBI agent na nakilala ko. Isang babaeng nasigi po ng NBI NCR. Lumalabas na binabanggit daw po niya na may mga taong nasa likod ng isang pagkataka para siraan ng isang administrasyon. Sir, kung bigay po ng detalye. Ganito talaga yung para contextualize natin paligid. Kasi nga medyo magkaiba-iba yung nagkakaroon ng speculation. Yung NCR natin, na rin regional office ng NBI at STG, nagkaroon ng information, mayroong report na minomonitor namin itong personal, itong tao ito, yung identify na nagdadala ng mga babae. So, matagal na siya nasa radar ng NBI, NCR, hanggang sa nakapagkasa ng operation na para i-trap ng tao na to. So, nangyari, nagdala siya nga ng limang babae sa isang 5-star hotel. Doon kinasa yung operation kasi high-end yung galawan. So nung nahuli na to, dinala dito sa opisina ng NCR, ng NBI, yung nadala doon, natakot ito, pati yung mga babae kasama, natakot. Bigla sila nagsalita na sinabi na, bakit pa kami hinuli? Kasi tinakunan din. Although nahawakan na yung pera, may video naman, nakabalit yung mga cameras na talagang nahuli talaga na yun. Ang salita niya, pag kami hinuhuli dahil ikaw ba ito doon sa pinapatrabaho sa amin na personality, doon nabagit na nga yung pangalan. So nung nagkwento na ng kwento, tinawagan ako, sabi ko pa, alamin ninyo. So lumalabas doon sa pag-alam, hindi lang si Elias ang target dito, parang it's one of the many plano nila gustong gamitin itong grupo na to para magkaroon ng character assassination yung parang term yung ginamit. So, doon na lumabas yung istorya na na-involve na si former Congressman Jing Paras, siya yung kumausap, kumontak dito sa PIP, itong nagpupugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas. Kasi ayan din. Actually, sinayperwa lang namin yung telepono nito. Makikita natin kung sino yung mga kinausap mga personalidad. So, doon na lumabas. At nagkataon doon sa 5 kasama na babae, yung isa doon, siya pala yung kasama gagamitin doon sa 5. So, kaya nagkakaroon ng kwento. Ito kumbaga, nangyari dito, ang operation talaga, yung trafficking, lumabas, may mas malalim na political na siguro may open na namin doon sa destabilization. So, we will investigate this. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Libiste na according sa statement nito mga to, ang magpupondo doon sa gastos dahil wala din ako yung ibibigay si Congressman Leandro Libiste. So, alam ko dahil labas ka doon sa news kasi ang gulo sa human trafficking pa lang talagang unang lumabas na balita.
Tapos may nilabas ka agad na komento sa Facebook na monitor namin, si Congressman Libiste na wala namang binabanggit na lugar doon. Nagbanggit siya ng Rockwell, ng ganun. Lumabas yung istorya na ganyan. So may mga connection at kailangan natin ng imbestigan. Isang malawak na plano to sa tingin namin. Targeting yung mga government officials. Director, kailan tanong, tama po ba ang base namin, sir? Ipapasukin niyo po siya. Kapasipinan namin kasi magbigay dito sila rito. Kasi mahirap naman kung sa social media mo lang itatanggi. At narinig ko yung statement naman ni ES, the Executive Secretary, na ang NBI na dapat mag-investigate. Talaga mag-investigahan namin dahil yung bang krimen na human trafficking, yung pala may karugtong pala na iba pang krimen at involve yung mga personalities na kilala natin. Binanggit din yung mga abogado kasama doon ng mga meetings na pinag-ahanda ng affidavit para kasuhan si ES, kakasuhan nila, magpapublicate ng kaso. So yung mga abogado ng dito, alamin din namin at the very least disbarment ito sa mga abogado. So ito, ang sabi niya, parang magulo ang kwento ni Kwan matibag. Ang sabi niya, itong bandang huli, para naintindihan ko, na ginagawa ni dating Congressman Jing Paras at saka ni Leandro Ligbeste ay kinontakto nila yung talent manager, na sikat na talent manager, hindi na binanggit ang pangalan, at iyon na maghahanap ng babae na magaganda at ibigay kay Ralph Recto. So ngayon, ang kwento nila ay para daw i-set up si Ralph Recto at makakasuhan. Imposible mangyari ng mga sistema. At bakit ko nasabi na napaka-imposible? Sino bang kaya magsasabihin mo, kaya mo lukuhin? Kasi it amounts to lulukuhin mo dapat si Ralph Recto na matatanggapin mga babae. Paano maluluko mo yung tao yan? Ang dami niyang bodyguards. Tapos, pwede ba mangyari niyan? Kukuha sila ni Jing Paras at saka si Leandro Ligada Lebeste na mga babae ibibigay kay Ralph Recto. Hindi ba malalaman ng mga bodyguards na yan? At dyan daw nangyayari yan sa Rockwell. Pero, yan po, ang alam ko dyan ay inunahan lang pangganti ng ni Ralph Recto yan. Tinabagan si Matibag. Kasi, bistado na ni Ligarda Libeste si Ralph Recto. O, kita, isang patunay kung bakit bistado, ipapakita ko po. Ilang araw na, matagal ng naunang araw pa, pinost na ni Leandro Ligarda Libeste sa kanyang Facebook pages patungkol kay Ralph Recto. No, yan tingnan nyo. Ito ay pinost na kailan ba? Ito dito ka muna sa tabi ko. Ganun ako. Ito ang katibayan, kahapon na post, siguro isang araw, 18 hours from now. So kahapon na post ni Leandro Ligarda Libeste sa kanyang Facebook page. Ito po yung post niya. So ito yung post ni Leandro Ligarda Libeste na nagpapakita na kung saan sinabi niya ay ganito. May mataas na opisyal ng gobyerno na tila ng babae sa Rockwell. Wala akong kinalaman doon. Naging defensive at nagpakalat siya ng fake news pero biglang dinilit. Pinadelete ba niya yung article dahil ayaw niyang lumabas sa katotohanan? Yon, ang tinutukoy niya po rito ay si Ralph Recto. So ulitin ko lang po ang kwento. Makinig ka, Dorte. Ito ka lang. Na nagpalabas lang, kunwari nag-operate ang NBI. Matibag. Kunwari may in-entrap sila ng mga babae na magaganda.
At kunwari, mayroon silang ahente na nakipag-usap doon at mabigyan nila ng ano, mabigyan lang mabigyan ng ano ng tinatawag na babae si Recto. Ang nagbabayad sa babae si Leandro Ligarda Libiste at ang kumontak daw ay yung talent manager. Ang talent manager naman ang kumontak si Jing Paras. Tingnan mo. Okay. Kumontak kasi ako sa kanya, yan ang sagot niya. Big na. Sige, sa sabang pagkakataon, i-interviewin ko lang si Jing Paras patungkol sa kanito, sa kasag ito. Okay? So, totoo ba? Pwede ba mangyari yun? Ang sistema, kukontak si Jing Paras sa isang talent manager na maghanap ng magandang babae na ibibigay kay Ralph Recto. O doon sa sa Rockwell. Ang magbabayad sa mga babae ay si Leandro Ligarda Libiste. Kasi mayaman eh. Totoo ba, pwede ba mangyari yun? Pero ito naman ang sabi ko. Matagal na isang araw pa nagsabi si Leandro Ligarda Libiste na binibisto na si Ralph Recto na ng babae sa Rockwell. So, ibig sabihin, dumidiskarte ngayon sila ni Matibag para maisalba si Ralph Recto. O ito pa sinabi. Ngayon, nang lumabas ito, masyado silang praning kung may Epstein files ng Pilipinas. Baka kasi may nagawa silang yung mas dapat nilang ipraning yung Cabral files. Kaysa Epstein files. Tapos ito, bakit binura yung Rockwell? Anong pinagtatakpan? Dapat imbestigahan ang umano yung pambabae ng isang mataas na opisyal sa Rockwell. Sabi kasi, may mataas ang post kasi ni Leandro Ligarda Libiste, may mataas na opisyal ng gobyerno ng tila ng bababae sa Rockwell. Wala akong kinalaman doon. Naging defensive at nagpakalat siya ng fake news. Ayan. So ito naman, sinabi naman 9 hours kanina, ilang buwan ko nang hindi binabanggit ang pangalan ni Batman. Si Batman kasi ang tawag niya kay Ralph Recto. Kasi pinayuhan ako na hindi na siya kailangan siraan dahil sira na siya. Pero huwag niya sanang mamasamain na may mga nagpapadala sa akin ng impormasyon tungkol sa kanya sa Leandro Libiste at proton.me. Ayan. May message natin si Leandro Libiste. Yan ang sinabi niya. Wala akong kinalaman sa di umano'y pambabae sa Recto. Ni Recto sa Rockwell. Mapatunayang hindi ko kailanman nakausap ang taong ito. Maaring si Recto ang sumagot kung kilala niya sila. Hindi ko nais makialam sa kanyang personal na buhay. Yan po ang ngayon ang update sa ngayon. Ladies and gentlemen, praning na ba talaga itong gobyerno ni BBM? Good evening, Helen Baguio. Ito, ipakita ko kayo yung gusto na kasuhan talaga mga Ligarda Libiste ay ginamit ng mga yun si Romulia. Rimul gusto naman kasunod plunder na. Pakulong niya na si Marcoleta. Kasunod kay Marcoleta ata mas nauna pa si Loren Ligarda. Pakinggan natin. Nakarindi na itong mga style nila. Ayan. Yung banda naman, yung isang kaso ipa-file. Ayan. Yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ipa-file natin, iba naman ang kanyang tema. Leandro Libiste and Senator, sa nanay niya, kay Senator Loren Legarda. Yung kay Leandro Libiste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Libiste
na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa papakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts. Alam ba, i-explain ko sa inyo Ito mga lahat na sinabi ni Remulla ay puro kasinungalingan. Mamaya ko na ipaliwanag. Sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring Nag-invento lang siya ng kwento. pag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon parang sila ang naging nagmamay-ari ng araw, o power ng araw. Kita mo kwento niya nan? Grabing kwento. Para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Totoo ba yan? Hindi po totoo yan. Ipaliwanag ko yan kung bakit hindi totoo. So, ito ngayon, tatagalin muna natin yan. May panawagan po si dating Speaker Martin Romualdez na May naka-speaker. Ito muna tayo sa isa. Dito man sa Billionaire News Channel muna tayo pupunta bago ko ipaliwanag. Ay, buhay talaga Yarian na talaga. Garapalan na talaga ngayon. Legal battle ahead para sa mother and son na sina Senator Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Under preliminary investigation na ng Ombudsman ang mga reklamong graft and plunder Anim kaso laban nga. sa Tama. mag-ina dahil sa solar projects na nakakahalaga umano ng 10 billion pesos. Narito ang agenda report ni John Riz Calata. Iniakyat na ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder, graft at conflict of interest laban kina Senador Loren Legarda, ang anak niyang si Batangas Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaugnay ito ng 10 billion peso solar service contract na nakubra ni Leviste na binansagan ni Ombudsman Remulla na Ghost Electricity. Di ba meron tayong mga ghost projects na binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Ikiniit ni Remulla na labag sa batas ang ginawa ni Leviste. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At ipinunto ni Remulla na hindi naman makakakubra ng government contracts at agreement si Leviste simula noong 2014 kung hindi sa tulong ng kanyang ina na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance noong panahon na iyon. Ayon sa Ombudsman, Enero pa ng kasalukuyang taon nang simula ng anti-graft body ang fact-finding kaugnay ng reklamo. Matatandaang noong Enero rin nang i-terminate ng Department of Energy ang 33 specific contracts sa ilalim ng kumpanya ni Leviste dahil sa mga hindi natupad na commitments at kabiguang mag-deliver ng renewable energy capacities. Wala pang pahayag sa ngayon sina Legarda, Leviste at Cusi ukol dito. Para sa agenda, John Riz Calata, Billionaire News Channel. Maniwala kayo dyan. Manatiling nakatutok sa Billionaire Ay, nako, talagang buhay talaga ito. So, ang pinaka-problema natin, anong gagawin natin ngayon? Ito, paliwanag ko po, na bakit ito, makinig ka, Romuald, Kanina, ang issue natin ay patungkol sa ginawa ng kaso ng NBI, si Leviste, kasama naman si Congressman Jing Paras. Tapos, ngayon, ay si Remulla naman nagsasalita, kaso kay Legarda Leviste. Dahil hindi nila makuha ang boto ni Loren Legarda na ikukonvict si Sara, ay ganun ang gagawin nila. Tatakotin nila. Kaya lang, naniniwala naman po ako na si Loren Legarda ay walang kasalanan at alam niya yan. At hindi siya kayang takotin. Ganun po ang aking nakikita dyan. So kung ganon, naniniwala po ako, Duarte,
na pagkatapos diyan ay malapit na rin filing ng election eh. 'Di ba? Kailangan na nga mga DDS mag-survive lang. Ang gagawin ninyo mga DDS na nakikinig sa akin ay tuloy lang kayo makinig sa lahat ng mga vlogs na huwag kayo makinig sa vlogger sa mga BBM. Puro mga mga invento na kwento. So, ngayon, ito nakita na natin na ikulong na si Jinggoy, na ikulong na si Marcoleta. Tapos, ikukulong pa nila ngayon si Alan Peter Cayetano, tinitira nila ngayon. Tapos, ito na naman si Loren Legarda. Klaro-klaro na yan. So, Grace Line, hindi pa ako maniwala na kailangan ni Leandro Loren ng pera. Ano yan eh? Bilyonaryo eh. Di ba? Bilyonaryo siya. O, si Emma Ordonez. At totoo naman yan mismong si Lito Atienza ang may sabi sa anong sinasabi ni Atienza, hindi ko ba nakipakinggan po. Deborah Canada. Tapos sino pa? Si Emma Ordonez. Ako yata tinitira ni ikaw yata ng invento. Ay, ikaw kurap. Ba't ka magkakampi sa kurap? Ito po yung totoo dyan. Ano ba yung totoo doon sa solar project ni Leandro Legarda Libiste? Ganito po yun. Ito po yung totoong kwento. May time pa ba ako? Ang i-shortcut ko lang tapos sa sunod ulitin ko nang nag-vlog ito. Nag-aral noon sa Stanford University si Leandro Legarda Libiste. Kung hindi ko magkamali, Stanford o di kaya sa Yale. Tapos 2015 nagdesisyon siya na tumigil sa pag-aaral. Hindi pa niya natapos. At kung bakit siya nagdesisyon ay ganito 'yan, Duterte. Dahil sa nagbumaba ang presyo ng solar panels. Alam mo yung solar panels? Yung binibilad sa araw, tapos sasaluin ang araw at kukonvert sa kuryente. So, ang naging ideya niya ay umuwi ng Pilipinas. At binanaan, Kevin Jan, kamusta kayo ni Abs? Gusto lang ubusin minorities at tama po kayo. Tapos, pag uwi ni Libiste, nakipagkita siya sa tatay niya na sa kulungan, si Leandro Libiste, ang tatay niya, ay binigyan siya ng 160 hectares sa Calatagan, sa Batangas. Tapos, minanaan din siya ng 200 million. Kasi nakakulong tatay niya, hindi siya pwede, bago siya magiging final ang pagsentensya sa kanya, pinamigay niya sa mga anak niya ang kanyang pera. Ito si Leandro Legarda Libiste na iba utak, ay siya po yung wonder kid nung araw, yung promil kid for baby. Siya yun noon. Di ang ginawa niya, namili siya ng maraming solar panels at nilatag doon sa kanyang 160 hectares. At pinangalan niya ito Solar Power New Energy Corporation. SPNEC. So, at ang ginamit niya na battery, yung battery ng Tesla. At siyempre, mamahalin yung kanyang inverter na ginamit. So, sasalo siya ng kuryente mula sa araw, ibabato ng mga solar panel sa mga maraming battery niya, at ang maraming battery niya, dadaan mo na sa may inverter. Inverter, pinapabaliktad yung direct current into alternating current. So, sa inverter, mula sa battery. Tapos, mula sa inverter, meron ngayon, i-connect ngayon yun sa National Grid Corporation. At nagbigay siya ng 63 megawatt na kuryente. 2015. Ang kinikita niya araw-araw 1 billion. So ngayon, kumita na siya. Dumating ang 2015 at 2016 at 2019 na si Loren Legarda na nanay niya ay senador. Naisipan niya ngayon na yung ginagawa niyang solar power
ay pwede niyang ibigay sa mga mahirap, dalhin sa mga mahirap na tao. Nagpatayo muna siya ng isang model na kuryente doon sa bayan, sa isang bayan sa Mindoro Occidental. Nakalimutan ko pangalan ng bayan. So, mga 2 megawatt din yun. So, ginamit yun mga taga-bayan doon sa Mindoro, libre. Pinagamit niya muna ng libre ang kuryente. So, pagkatapos nun, ay at the same time, ano yun, 2018 niya ginawa yun, 2017, 2018 natapos, 2019 nag-apply siya ng prangkesa. Solar para sa bayan ang prangkesa na ina-apply niya. Eh dahil nga senador yung nanay niya, siyempre natural lang naman yan, tutulong, di ba? So sa makatwid, sa madaling sabi, aprobado ang kanyang ina-apply na prangkesa na solar para sa bayan. Ang kanyang adikain dyan ay pupunta sa mga remote na bayan sa buong Pilipinas at magtatayo siya ng solar. At hindi na magkukonek sa mga electric operative. Direkta na. Direkta na dun sa mga makat. Ngayon, binigyan siya ng prangkisa. Aprobado. 2019, July. Tapos, nung naprobahan, nakalagay sa prangkisa ng batas na bago siya magsimula, dapat maggagawa muna ang Department of Energy ng tinatawag na Implementing Rules and Regulation. Yan ang susundan niya kung paano siya magpapatakbo pag-operate ng kanyang solar para sa bayan. Ang problema, nakalagay din dun sa batas na yon, kung sa loob ng 2 taon na hindi tatakbo, hindi niya mapatakbo, automatic revoke, automatic tanggal na ang prangkisa. Wala na siyang prangkisa. Kaya nangyari ay hindi rin within the 2-year period, hindi gumawa ang Department of Energy ng Implementing Rules and Regulation. Alam ba kung bakit? Kasi kinukontra ng mga malalaking negosyante. Kapag kinukontra siya ng malalaking negosyante, hindi niya ngayon magawa ang kanyang proyekto. Sino bang number 1 kumukontra dyan? Eh di mga proyekto sa kuryente, sila ni Enrique Razon, sila ni Ramon Ang, sila ni Aboites. So kaya hindi nagawa ang Implementing Rules and Regulation. At kung hindi nagawa, hindi niya na rin natuloy ang proyekto niya na solar para sa bayan. Si ito naman, nag-akusa naman si Remulla, sinabi niya na ginagamit lamang ni Leandro Legarda Liveste ang prangkisa at para makakuha ng prangkisa, ginamit niya yung senador na nanay niya. Nakakuha ka. At pagkatapos nung nakakuha, ay anong Duarte ginawa? E binenta daw. May benta mo ba yung wala? Hindi nga tumakbo eh. Walang planta maliban sa isa. So hindi na benta. Alam mo kung anong totoong binenta? Binenta ng 2020 bago mag 2025 election. Binenta ni Leandro Legarda Liveste yung sa kalatagan niya na power plant na kuryente. Ang bili naman ng Meralco sa kanya, 34 billion pesos na tumataginting. So walang kasalanan dito si Leandro Legarda Liveste, kundi nag-imbento lamang ng kaso ito si Remulla. Isang katibayan na ng imbento lang ng kaso ay nakalaya na po kanina si Bong Revilla. Umpisa pa lang, Mayo pa lang, nag-vlog na ako na makakalaya si Bong Revilla at mananalo. At nanalo nga. Ibig sabihin po, ang aking argumento lang dito, Amil Mutalib, Pagari, may sitwasyon tayo na ang ating ombudsman ay gumagawa-gawa lamang ng kaso na kung kakasuhan ng kaibigan, nakadesinyo na yon na madidismiss. So, ano na ngayon? Malaya na ngayon si Bong Revilla sa kanyang mga nagawang kasalanan, kung may kasalanan man. Pero most likely may nagawa siyang kasalanan. So, yan lang muna. Bukas, ilalatag ko ang mga dahilan na ginamit kung bakit nag-utos ang Sandigan Bayan na palayain si Bong Revilla.
So magandang gabi. So mga katapad-akan. Doc Engineer Totsky, bakit parang normal na lang sa mga Pilipino ang mga kabataan? Ayun ano. So, si Kevin Jan, gusto nilang ubusin ang minority. Si Emma Ordonez, kalaban ko to. Grace Line. Rolando Huxon, hala, plunder, ayos na naman si Loren, pati anak, ubos minority senator. So, Grace Line, hindi ako naniwala, di na kailangan ni Leandro ang pera. Okay. Sino pa? Si Deborah Canada. Hi. Tapos Yasmin. BBM Legacy. Tanim Kaso. Okay. Si Helen Bagyo. Naimbag Rabim. Kada kayo amin. Tapos si Ed Majuba. Syokran. Okay. DeAndre. Mine. Si pa si Floren Edukasyon. Yukasyon pala. Magandang gabi. Toto Tirador, mabuhay po kayong lahat. Tapos si Mariano Gakayan, bilis ng kaso pag pumupuna sa gobyerno. Kapag mga kumakalaban sa gobyerno, bilis ng kaso. Mary Jean Andrade, Ohio gozaimasu. Ronald Ball, Boss Toto, di ba, watching from Agusan del Norte. Okay? Magandang gabi po sa inyo at magandang umaga na pala, 12:30. Magkita-kita tayo naman siguro bukas. Magandang gabi.